morning po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña at lagi pong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating videos. At kung siyempre makikita nyo po itong side na to ay kabila po nung ating makeover na kitchen. At siyempre pag nagpintura tayo sa kabilang kwarto at anuman ang kadugtong niya, atin pong pipinturahan din yung halos kadugtong ng kwarto. At siyempre lahat ito ay ating pine-prep muna. At ito nga yung kadugtong nito na galing sa kusina. At siyempre kung nag-upgrade kayo o kaya nag-makeover kayo sa isang lugar, yung ibang walls ay tatamaan po. Kaya ito po ang mangyayari ngayon. At ang ating gagamitin po dito ay ating i-spray yung pintura. At meron pong special na paint para po dito sa ceiling. Ito po yung kanyang brand at ito naman ay flat na white paint. At ito po ay nabibili po lamang sa local hardware store. Tayo po ay bumibili po ng 5 gallons dahil medyo nakamura tayo ng konti kaysa yung galon-galon. At dito naman po, imbis na alisin natin yung mga nakalagay sa shelves, atin pong nilagyan na lang ng plastic barrier. At ito po yung itsura ng ating spray head, yung nozzle. Nandyan na po sa loob yung nozzle at inalis na natin yung tubig doon sa hose. At syempre hanggang sa lumabas yung puting pintura natin doon. At kung makikita nyo nga po, ang ating ceiling ay medyo batik-batik at kitang-kita po yung dinaanan ng ating roller. At yung pinaka-ideal na temperatura na bago kayo magpinta sa loob ng bahay ay at least nasa between 50 at 90. Ito po ay nasa 68 po tayo. So tamang-tama lang po. Yung ating wall ay ating i-roller po lamang. Kaya yung ating ceiling ay i-spray dahilan nga itong ceiling natin ay merong texture. At kung makikita nyo ay talagang yung ceiling natin ay maraming batik-batik ng kadahilanan na hindi maabot ng roller doon sa mga malalalim na area ng ating ceiling o kaya ceiling texture. At ito po ay konting sample po lamang kung paano ginagamit yung ating spray gun. Ito po ay touch up na po lamang kaya hindi na po nating binidyo yung buo dahil mapupuno yung ating camera ng pintura. Kaya touch up lang natin pinakita yung ating pag-spray. At habang nagpapatuyo po tayo ng pintura sa ating ceiling, ating ipe-prep itong dapat pong i-prep para mapinturahan na rin itong kadugtong nitong ating kusina. At syempre dadagdagan po natin yung ating joint compound patch para po kuminis ito at saka malalagyan pa po ito ng texture. At syempre po karamihan po kasing pintor na kung gustong pinturahan yung lugar-lugar ay lahat po ay naka-prep na. Tapos na sana ito pong
joint compound. Dapat malinis na po ito at tapos na rin yung ating paglalagay po ng texture. At ito po ay ating idea po lamang na patalon-talon tayo ng ginagawa, na kuminsan kasi iniintay natin yung ibang parts na gagamitin natin dito. At siyempre yung pagpapatuyo ay kailangan matuyo muna. Marami pong ating kailangan isipin bago po gawin yung ibang lugar. At siyempre kailangan natin malinis na palagi, na hindi po may istorbo yung nakatira po dito. At siyempre yung ating wall naman, kailangan natin i-prep at alisin yung mga, halimbawa yung plate ng saksakan, ganon, at saka yung mga dapat pong takpan para po hindi po mapinturahan. At ito po yung ating mga pintura na nalaglag na galing sa ceiling. Pag hindi po natin ito tinakpan ng ganito, ay mapupunta po sa ating furniture. Kaya po pag gumamit tayo ng spray paint, kailangan po nating takpan lahat. Kaya mabilis po mag-spray pero maraming trabaho. At ito na nga po, ni-roller lang po natin yung ating para sa wall. Ibig ko pong sabihin ay gumamit po tayo ng roller para po mapinturan itong ating wall, tsaka brush siyempre para sa mga corner. At ito na nga po yung kanyang nilabasan. At siyempre ang ginamit natin pintura dito ay ganun din po yung brand at semi-gloss po. Ang ideal pong ginagamit dito sa US na mga pintura ay flat po sa ceiling, at yung ating walls naman ay karamihan po ay flat, o kaya pwede nyo pong gamitan ng semi-gloss o gloss. At syempre po lagi po uli akong nagpapasalamat sa mga ating kababayan o sa ating mga kaibigan at mga nanonood ng ating video, na huwag nyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At siyempre kung meron po kayong katanungan ay mag-comment lang po sa ating inbox o kaya sa ating Gmail account, pinoyespena@gmail.com. At yung mga nag-comment po sa ating mga ibang video, salamat po sa inyong lahat, at sana nakatulong ako sa inyong mga question. At ito naman po si Pinoy Espena, lagi pong nagpapasalamat. At huwag niyo pong kalimutang i-share yung ating video. Salamat po muli.